ibinenta sa kamatayan ng mismong asawang pinag-alayan ng buhay. Habang nagpapakahirap si Sarah, nabuhay ng pamilya Lazaro, nagpapakasarap si Gio sa kama ng iba, kasabot ang biyanang Linta. Mas malaki ang makukuha natin kapag naaksidente siya. Tila yelong pahayag ng lalaki. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babangon si Sarah upang bawiin ang lahat. Paano babaligtarin ng isang asawa ang tadhanang iginuhit ng mga traidor? Make sure may double indemnity clause yan kapag naaksidente ang asawa ko at tuluyang nawala. Gusto kong doble ang makukuha kong pera. Wala nang pakinabang ang babaeng yan. Masyado nang nagiging pabigat. Tapusin mo na ang papeles ngayong linggo. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Sarah. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng study room ng kanyang asawa. Sa kanyang mga kamay ay ang paboritong asul na kamiseta ni Gio, bagong plansa at mainit-init pa. Maingat niyang dinala pa itaas. Matapos ang 2 oras na pagtayo sa kusina upang ipagluto ang asawa ng paborito nitong sinigang na baboy. Bilang isang kilalang vice-presidente ng pananalapi sa isang malaking kumpanya, kaya niyang magbayad ng 10 kasambahay. Ngunit pinili niyang gawin ang mga gawaing bahay dahil ang sabi ni Gio, iba pa rin ang alagang asawa. Iba pa rin ang pagmamahal na nagmumula sa sariling pawis. Unti-unting nawalan ng pakiramdam ang mga braso ni Sarah. Ang lalamunan niya ay tila na puno ng magaspang na buhangin. Pinipigilan ng anumang hiyaw na nais kumawala. Ang mainit na tela sa kanyang mga palad ay tila naging baga na sumusunog sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito mabitawan. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ni Gio na nakakapit sa damit ay biglang nagdulot ng matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang malawak at marangyang pasilyo ng kanilang mansyon sa Alabang, ang bahay na ipinundar ng kanyang sariling pawis at dugo, ay biglang tila naging isang masikip at madilim na kabaong. Ang bawat mamahaling muebles na binili niya ay tila pinagtatawanan ang kanyang katangahan. Paano mo nagagawang ipagbili ang buhay ng babaeng walang ibang ginawa, kundi ang ibigin ka ng buong tapat? Dahan-dahan, umatras si Sarah. Bawat hakbang ay maingat, walang ingay, hanggang sa makarating siya sa kanilang silid-tulugan. Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Walang luhang pumatak, ngunit ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib at ang pagyanig ng kanyang balikat ay naglalarawan ng isang kaluluwang unti-unting nadudurog. Ang kanyang tahimik na pagluluksa ay binasag ng sunod-sunod na pag-ilaw at paggalaw ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang hindi nakarehistrong numero ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang matatag na babae at sinagot ang tawag. Hello? Ate Sarah? Isang humihikbing tinig ang sumagot mula sa kabilang linya. Sinika po ito. Iyong pinag-aral ninyo noon. Kumunot ang noo ni Sarah. Si Nika ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang receptionist sa isang sikat na resort hotel sa Tagaytay. Ang batang ito ang pinagtapos niya ng kolehiyo nang mamatay ang mga magulang nito. Nika, bakit ka umiiyak? May problema ba? Ate, patawarin niyo po ako kung makikialam ako, pero hindi ko po kayang palampasin ito. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kayo po ang nagligtas sa buhay namin ng kapatid ko. Humugot ng malalim na hininga ang dalaga. Tila nanginginig ang boses. Nandito po ngayon sa hotel si Sergio. Nagpapabook po siya ng private garden para sa isang lihim na kasal. Kasama niya po si Ma'am Yvonne. At ang biyanan niyo po, si Doña Carmelita. Sila po ang masayang namimili ng mga bulaklak at motif para sa altar. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sarah. Si Yvonne, ang maganda at laging nakangiting project assistant ni Gio na laging tumatawag sa kanya ng ate. At si Doña Carmelita, ang biyanan niyang walang ginawa, kundi hingan siya ng malalaking halaga para umano sa mga donasyon sa simbahan, kasabwat sa pagtatayo ng altar para sa ibang babae.
Habang siya ay nagpapakahirap na itaguyod ang pamilyang ito, sila ay masayang nagdiriwang ng kanyang papalapit na pagkawala. Ibababa niya sana ang telepono nang may pumasok na panibagong ideya sa kanyang isipan, isang kaisipang nahasa ng kanyang propesyon. Ang mga numero at dokumento ay hindi kailanman nagsisinungaling. Mabilis siyang lumapit sa laptop ni Gio na naiwan sa ibabaw ng kama. Pamilyar siya sa galaw ng asawa. Ginamit niya ang petsa ng anibersaryo nila, ngunit hindi ito gumana. Sinubukan niya ang petsa ng kapanganakan ni Gio, ngunit mali pa rin. Kumabog ang kanyang dibdib at sinubukan ang kaarawan ni Yvonne na nakita niya minsan sa social media. Mabilis na bumukas ang screen. Bumungad sa kanya ang nakabukas pang email account. Nandoon ang kumpirmasyon ng kasal mula sa resort. Ngunit ang mas nagpatayo ng kanyang mga balahibo ay ang isang PDF file na nakalakip sa pinakabagong mensahe mula sa isang ahente ng insurance. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang nakasulat na beneficiary ay si Miguelito Lazaro. Ang insured ay si Serafina Magsino Lazaro at sa ibaba, nakadiin ang isang nakakakilabot na sugnay na nagpapatunay sa narinig niya kanina. Double payout in case of accidental death. Doble ang makukuha kung mamamatay siya sa isang aksidente. 100 milyong piso kapalit ng kanyang hininga. Umupo si Sarah sa dulo ng kama. Tila nawalan ng lakas ang mga tuhod. Kinuha niya ang asul na kamiseta ni Gio na hawak niya kanina. Tahimik at maingat niyang tinupi ang damit. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay mariing idinidiin sa tela. Pinaplansa ang mga hindi nakikitang gusot na tila doon niya ibinabaon at itinatago ang sarili niyang pusong nagkadurog-durog. Wala siyang iniluha. Ang kalungkutan ay unti-unting namatay at napalitan ng isang malamig at nakakasuklam na pandidiri. Papatayin siya ng mismong lalaking pinagsisilbihan niya at pagkakakitaan pa ang kanyang bangkay ng pamilyang binuhay niya. Narinig niya ang mabibigat na yabag na papalapit sa silid. Mabilis at walang bakas na isinara niya ang laptop at ibinalik ito sa tamang pwesto. Nang bumukas ang pinto, si Sarah ay tahimik nang nakaupo sa harap ng salamin. Dahan-dahang nagsusuklay ng kanyang buhok. Pumasok si Gio. Taglay ang kanyang maaliwalas at perpektong nangiti, ang maskara ng isang ulirang asawa. Lumapit siya mula sa likuran ni Sarah at malambing na ipinulupot ang mga braso sa baywang ng asawa. Hinalikan niya ang buhok nito. Ang kanyang mainit na hininga ay tumama sa leeg ni Sarah na nagdulot ng kilabot sa buong katawan ng ginang. Bakit parang pagod na pagod ang mahal ko? Malambing na bulong ni Gio. Ang tinig na kanina'y nag-uutos ng kanyang kamatayan ay ngayon ay puno ng matamis na lason. Nagluto ka na naman ba? Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala sa ating dalawa. I will always take care of you, honey. Humarap si Sarah. Pinilit na gumuhit ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Kahit na pakiramdam niya ay may mga uod na gumagapang sa kanyang balat dahil sa haplos ng lalaki. Gusto ko lang na may masarap kang makain pagkatapos ng trabaho mo. Ang swerte ko talaga sa'yo. Nakangiting tugon ni Gio. Kinurot ng bahagya ang pisngi ng asawa. Humiwalay ito sandali at naglakad patungo sa maliit na mesa. Kinuha nito ang isang basong gatas na inihanda nito kanina pa bago pumasok sa kwarto. Maingat nitong inabot ang kristal na baso kay Sarah. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Uminom ka muna nito para makatulog ka ng mahimbing. Gusto ko, laging malakas at malusog ang asawa ko. Tinitigan ni Sarah ang puting likido sa loob ng baso. Ang init nito ay unti-unting gumagapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Inangat niya ang kanyang paningin. Pinagmasdan ang perpektong ngiti ng kanyang asawa habang isang nakakakilabot na kaisipan ang umaalingaw-ngaw sa kanyang utak. Ang matamis na gatas ba na ito ang magiging simula ng aksidenteng matagal na nitong pinaplano? Ito ba ang pampatulog na hihila sa kanya patungo sa gabi
na hindi na niya muling gigisingan. Pinanood ni Sarah ang pagragasa ng puting likido sa lababo habang umaagos ito patungo sa kung saan dala ang lahat ng hinala at takot na bumabalot sa kanyang puso. Ang gatas na inialok ni Gio kagabi ay tila simbolo ng kanilang pagsasama. Malinis at masustansya sa paningin, ngunit maaaring nagtatago ng lason na dahan-dahang papatay sa kanya. Hindi niya ito ginalaw. Sa halip, naghintay siya ng tamang pagkakataon upang itapon ito habang abala ang kanyang asawa sa pag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. Hon, kailangan kong mag-overtime ngayon sa opisina. May investors meeting kami para sa bagong project. Paalam ni Gio habang hinihigpitan ang kanyang kurbata. Ang kanyang tinig ay puno ng profesionalismo. Ang muka ay maaliwalas at walang bahid ng konsensya. Alam ni Sarah ang totoo. Walang meeting. Walang investors. Ang overtime na tinutukoy nito ay ang pagpaplano ng kanyang libing kasama ang kabit nito. Ngunit sa halip na sumbatan ito, pinilit ni Sarah na ngumiti. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Inayos niya ang kwelyo ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa leeg nito na tila nagnanais na sumakal sa halip na maglambing. Mag-ingat ka, mahal, ang tanging nasabi ni Sarah, habang sa kanyang isipan ay idinadasal niyang sana ay hindi na ito makabalik. Nang makaalis ang sasakyan ni Gio, naiwan si Sarah sa isang bahay na puno ng mga multo ng kanyang mga sakripisyo. Dumiretso siya sa hapagkainan kung saan nakaupo na si Doña Carmelita. Ang matanda ay nakasuot ng mamahaling seda na binili pa ni Sarah sa Europe. Hawak ang isang rosaryo sa isang kamay at isang tasa ng tsokolate sa kabila. Ang banal na imahe ng kanyang biyenan ay isa lamang sa maraming maskara na isinusuot nito. Lumapit si Sarah at yumuko upang magmano. Ang tradisyonal na paggalang na tila naging isang kadena sa kanyang leeg. Idinikit niya ang kanyang noo sa likod ng palad ng matanda. Ang balat nito ay malamig at tuyot. At amoy na amoy niya ang mamahaling pabango na siya rin ang nagbayad. Kaawaan ka ng Diyos. Matabang na tugon ni Doña Carmelita, ni hindi man lang tumitingin sa manugang. Agad itong sumenya sa kasambahay na lagyan ng laman ang kanyang plato, bago muling nagsalita. Siyang ka pala, Sarah. Kailangan ko ng 50 mil ngayon din. May fundraising ang Catholic Women's League. At ako ang nakatukang magbigay ng malaki para sa mga ulila. Nanigas si Sarah sa kanyang kinatatayuan. 50 mil para sa mga ulila? O 50 mil para sa isusugal ng bunsong anak nitong si Pau? Alam ni Sarah kung saan napupunta ang pera. Ilang beses na niyang nakita ang mga resibo ng kasino sa basurahan ng kwarto ni Pau. Mama, kabibigay ko lang po ng allowance ninyo nung isang araw. Mahinahong pagpapaliwanag ni Sarah, bagamat ang kanyang dugo ay nagsisimula ng kumulo. At kailangan ko rin po ng pera ngayon dahil isusugod ko si nanay sa ospital para sa kanyang check-up. Biglang ibinagsak ni Doña Carmelita ang kanyang kutsara at tinidor. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Tumingin ito kay Sarah nang may nanlilisik na mga mata. Ang banal na anyo ay naglaho at napalitan ng mukha ng isang matapobreng donya. Ayan na naman ba tayo, Sarah? Ipagdadamot mo sa akin ang kaunting tulong para sa simbahan dahil lang sa check-up ng nanay mo na wala namang ibang ginawa kundi magkasakit? Ang bawat salita ay puno ng lason. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa pamilyang ito? Tinanggap ka namin kahit na galing ka lang sa hirap. Tapos ngayon ay magbibilang ka ng sentimo sa akin? Ang mga salitang iyon ay tila sampal sa mukha ni Sarah. Siya ang naghahaon sa pamilya Lazaro mula sa pagkakabaon sa utang. Siya ang nagbayad ng hipuukan ng mansyon na tinitirhan nila ngayon. Ngunit sa paningin ng mga ito, siya ay isa lamang alkansya na pwedeng basagin kapag kailangan. Hindi na sumagot si Sarah. Alam niyang walang patutunguhan
ang pakikipagtalo sa isang taong sarado ang utak at puso. Tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng bahay. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niyang pinipigilan. Kailangan niyang unahin ang kanyang ina. Nagtungo siya sa bangko upang mag-withdraw mula sa kanilang joint account ni Gio. Ang account kung saan inilalagak niya ang halos lahat ng kanyang kinikita para sa future daw ng kanilang magiging anak. Ngunit pagdating niya sa teller, isang panibagong bangungot ang sumalubong sa kanya. "I'm sorry, Ma'am Sarah." Nahihiyang sabi ng teller, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Insufficient funds po ang account. Zero balance po." Tila binuhusan ng malamig na tubig si Sarah. 5 milyon. 5 milyon ang laman ng account na yon nung nakaraang buwan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha ang telepono at tinawagan si Gio. Ilang ring pa bago sinagot ng lalaki ang tawag, halatang iritable ang boses. "Ano ba, Sarah? Nasa meeting ako. Bakit ka ba tumatawag? Nasaan ang pera, Gio?" Ang boses ni Sarah ay nanginginig sa galit at takot. "Nasa bangko ako ngayon. Walang laman ang joint account natin. Pambayad yon sa ospital ni nanay." Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Gio sa kabilang linya. Tila ba siya pa ang may kasalanan sa pang-aabala? "Hay naku, Sarah, sinabi ko na sa'yo noong isang linggo. 'Di ba? Inilipat ko sa time deposit para mas malaki ang interest. Para sa future din natin yan. Masyado ka kasing makakalimutin lately. Siguro dahil sa stress yan sa trabaho. Wala kang sinabi sa akin, Gio?" Giit ni Sarah, bagamat nagsisimula ng gumapang ang pagdududa sa kanyang sariling isipan. Sinabi nga ba niya? Nakalimutan ko ba talaga? Ito ang galing ni Gio, ang baliktarin ng katotohanan hanggang sa ikaw na mismo ang magduda sa sarili mong katinuan. "Ayan ka na naman sa pagiging hysterical mo," malamig na sabi ni Gio. "Umuwi ka na lang at magpahinga. You're imagining things again. Napaka-paranoid mo. Kakausapin ko na lang ang manager ng bangko bukas. Bye." Binabaan siya ng telepono. Naiwan si Sarah sa gitna ng lobby ng bangko. Tulala at pakiramdam ay pinagtataksilan ng sarili niyang alaala. Ngunit naalala niya ang email, ang insurance policy. Hindi siya baliw, hindi siya praning. Ninanakawan siya ng asawa niya ng harap-harapan habang pinapaniwala siyang siya ang may problema. Umuwi siya sa mansyon na ang pakiramdam ay isa ng bilangguan. May isa pa siyang alas, ang titulo ng lumang bahay ng kanyang yumaong ama sa Batangas. Iyon ang tanging pamana na hindi pwedeng galawin ni Gio dahil nakapangalan ito sa kanya bago pa sila ikasal. Kailangan niyang kunin yon at itago sa ligtas na lugar. Pumasok siya sa kwarto at nilock ang pinto. Mabilis niyang tinanggal ang malaking painting sa dingding at pinihit ang dial ng vault. Kabisado niya ang kombinasyon, ang kaarawan ng kanyang ama. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng kaha, ngunit sinalubong siya ng kawalan. Wala ang titulo, wala ang mga alahas na pamana ng kanyang lola. Tanging ang malamig na bakal ng loob ng vault ang sumalubong sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Sarah, ang kanyang paghinga ay bumilis na parang hinahabol ng demonyo. Pati ba naman ang huling alaala ng kanyang ama ay kinuha nila? Habang nakatulala sa walang laman na vault, narinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng siradura ng pinto ng kwarto. Nakalimutan niyang may duplicate key ang pamilya. Bumukas ang pinto at iniluwa si Pau, ang bunsong kapatid ni Gio na laging amoy alak at sigarilyo. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. May nakakakilabot na ngiti sa mga labi, habang pinaglalaruan ng isang lighter sa kanyang kamay. Ang anino nito ay humahaba papasok sa silid, tila nilalamon ng liwanag kung nasaan si Sarah. "May hinahanap ka ba, Ate Sarah?" tanong ni Pau. Ang tinig ay puno ng panunuya, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa bukas na vault. "Mukhang may daga na nakapasok sa lungga mo, ah." Nanigas ang buong katawan ni Sarah
Sa kinatatayuan habang nakatitig sa kanya si Pao, ang ngisi ng lalaki ay tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang seguridad. Ang amoy ng alak at sigarilyo na kumakapit sa damit nito ay pumuno sa silid, sinasapawan ng amoy ng mamahaling kandila na sinindihan ni Sarah kanina upang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Kung magpapakita siya ng takot, lalo lamang siyang paglalaruan ng mga ito. Humugot siya ng malalim na hininga, pilit na pinakalma ang kumakabog na dibdib at marahas na isinara ang pinto ng vault. Ang tunog ng bakal na sumara ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Nag-inventory lang ako, Pao, sagot ni Sarah. Ang tinig ay malamig at walang emosyon. Humarap siya sa bayaw. Taas noo, kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. May mga alahas akong ipapalinis. Bakit ka nandito? Hindi ba't bawal kayo pumasok sa kwarto namin ng kuya mo kapag wala siya? Tumawa ng mahina si Pao. Isang tunog na garalgal at puno ng panghahamak. Masyado ka namang seryoso, ate. Hinahanap ko lang si kuya. Akala ko nandito siya. Sayang, hihingi sana ako ng balato. Wala siya rito at wala ring laman ng vault na mapapakinabangan mo, mariing sabi ni Sarah habang naglalakad palapit sa pinto. Pilit na itinataboy ang lalaki gamit ang kanyang presensya. Nang makalabas si Pao, agad na nilak ni Sarah ang pinto. Napasandal siya dito, habol ang hininga. Hindi naligtas ang bahay na ito. Ang bawat sulok ay may mata, ang bawat dingding ay may tenga. Kailangan na niyang kumilos bago pa siya tuluyang maunahan. Kinabukasan, sa ilalim ng makulimlim na langit na nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan, nagdahilan si Sarah na magpupunta sa supermarket. Ngunit ang totoo, ang destinasyon niya ay isang maliit at tagong coffee shop sa Quezon City, malayo sa mga mata ng mga kakilala ni Gio sa Makati at Alabang. Sa isang sulok na mesa, naghihintay ang isang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo na nakatupi hanggang siko. Si Attorney Leandro Leo Verganza. Hindi siya katulad ni Gio na laging nakasuit at puno ng yabang. Si Leo ay may tahimik na dignidad. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay seryoso ngunit mababanaag ang lalim ng pangunawa. Umupo si Sarah sa harap nito. Nanginginig ang mga kamay habang inilalabas ang brown envelope na naglalaman ng mga printout ng emails, insurance policy at ang litrato ng withdrawal slip na nakuha niya online. Tahimik na binasa ni Leo ang mga dokumento. Walang salita. Tanging ang tunog ng paglipat ng pahina at ang mahinang musika sa coffee shop ang maririnig. Pinagmasdan ni Sarah ang reaksyon ng abogado. Inaasahan niyang magugulat ito o magtatanong kung totoo ba ang mga ito. Gaya ng ginagawa ni Gio kapag minamanipula siya. Ngunit nang ibaba ni Leo ang huling papel, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sarah. Walang halong pagdududa, walang halong panghuhusga. Hindi ka nababaliw, Mrs. Lazaro. Ang unang sinabi ni Leo. Ang boses niya ay malalim at kalmado. Tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Lahat ng hinala mo, lahat ng kutob mo, totoo ang mga yan. Ito ay isang malinaw na kaso ng economic abuse at conspiracy to commit murder. Biglang gumuho ang pader na itinatayo ni Sarah. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na pagpapanggap, naramdaman niyang may nakikinig sa kanya, may naniniwala sa kanya. Pinalabas nilang praning ako, attorney. Kinuha nila ang pera ko. Pati ang titulo ng bahay ng tatay ko. Inabot ni Leo ang isang kahon ng tissue at marahang inilapit kay Sarah. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya munang ilabas ng ginang ang bigat na dinadala nito. Babawin natin ang lahat, Sarah, sambit ni Leo. Tinawag siya sa kanyang pangalan nang walang halong formalidad ngunit puno ng respeto. Hindi ko ipapangako na magiging madali, pero ipapangako ko na hindi ka nalalaban ng mag-isa. Simula ngayon, ako ang magiging sandata at kalasag mo. Nag-usap sila ng mahigit 2 oras.
Binalangkas ni Leo ang mga hakbang, pag-freeze ng mga natitirang assets, pagkalap ng ebidensya para sa annulment at criminal case, at ang pagprotekta sa sarili ni Sarah habang nasa loob pa ng lungga ng mga ahas. Nang lumabas sila ng coffee shop, bumubuhos na ang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiisa sa pighati ni Sarah. Wala siyang dalang payong. Akmang tatakbo sana siya patungo sa kanyang sasakyan nang biglang may sumilong sa kanya. Binuksan ni Leo ang kanyang itim na payong. Malaki ito, ngunit sadyang inilapit ni Leo ang payong sa gawin ni Sarah. Napansin ni Sarah na ang kanang balikat ng abogado ay unti-unting nababasa ng ulan dahil sa pagpabor nito sa kanya, ngunit hindi ito nagreklamo o umatras. "Ihahatid na kita sa kotse mo," simpleng sabi ni Leo. Naglakad sila nang sabay sa ilalim ng ulan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Sarah ang init ng bisig ni Leo na bahagyang dumadampi sa kanyang braso. Hindi ito katulad ng mga yakap ni Gio na mapang-angkin at mainit dahil sa pagnanasa. Ang init ni Leo ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Ito ang init ng isang taong handang magsakripisyo ng sariling kaginhawaan para lamang masigurong hindi ka mababasa ng unos. Sa loob ng ilang segundong yon, nakalimutan ni Sarah na siya ay isang asawang ibinenta sa kamatayan. Naramdaman niya na siya ay isang babaeng inaalagaan at pinahahalagahan. "Mag-ingat ka, Sarah," bilin ni Leo bago isinara ang pinto ng kotse ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay puno ng taimtim na pangako. "Nasa likod mo lang ako." Umuwi si Sarah na may bagong lakas. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, agad niyang binuksan ang kanyang laptop. Nagpadala si Leo ng draft ng legal complaint na kailangan niyang basahin at aprubahan. Binabasa niya ang bawat linya, ninanamnam ang bawat salitang magpapabagsak kay Gio at sa pamilya nito. Estafa, falsification of public documents, concubinage. Ang mga salitang ito ang magiging susi ng kanyang kalayaan. Masyado siyang nalunod sa pagbabasa, kaya hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. Bigla na lamang may humablot ng laptop mula sa kanyang mga hita. Napasinghap si Sarah at napatingin sa itaas. Nakatayo sa harapan niya si Gio. Ang mukha nito ay hindi na maaliwalas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang ilaw mula sa screen ng laptop ay tumatama sa kanyang mukha na nagbibigay dito ng isang nakakatakot na anino. Hawak ni Gio ang laptop sa isang kamay habang ang isa naman ay nakakuyom. Tinitigan niya ang screen, binabasa ang titulo ng dokumento. Affidavit of Complaint, Serafina Magsino Lazaro versus Miguelito Lazaro. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gio kay Sarah. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi, ngunit hindi ito ang ngiting pamilyar kay Sarah. Ito ang ngiti ng isang demonyong nabuking, ngunit wala nang balak magtago pa. "Ano to, Sarah?" Bulong ni Gio. Ang tinig ay puno ng panganib. "Mukhang marami ka nang tinatago sa akin, asawa ko." Ang asul na liwanag mula sa screen ng laptop ay nagbibigay ng nakakakilabot na anyo sa mukha ni Gio. Sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman ni Sarah ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagmamadali sa loob ng kanyang dibdib. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay kasing bigat ng isang hatol na bitay. "Affidavit of Complaint?" Ulit ni Gio. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panunuya. Dahan-dahan siyang tumingin kay Sarah. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Sa isang iglap, bumalik ang talas ng isip ni Sarah na hinubog ng maraming taon sa mundo ng pananalapi. Hindi siya pwedeng mabulabog. Hindi pa ngayon. "Draft lang yan para sa kumpanya, Gio." Mabilis na sagot ni Sarah. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Inagaw niya ang laptop mula sa kamay ng asawa nang may halong pagtataray. Isang taktika upang pagtakpan ang panginginig ng kanyang mga daliri. "May isang supplier kami na nag-falsify ng documents."
Pinapabasa sa akin ng legal department kung sapat na ba ang ebidensya. Bakit? Akala mo ba tungkol sa'yo? Tumawa si Sarah ng bahagya. Isang tunog na walang bakas ng saya, kundi puno ng panguuyam. Masyado ka namang guilty, mahal. May ginagawa ka bang masama? Kaya ka kinakabahan? Sandaling natigilan si Gio. Ang kanyang panga ay naggingit-ngit, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Ang kanyang maskara ng pagiging maalahaning asawa ay muling sumuot sa kanyang mukha. Bagamat ramdam ni Sarah ang tensyong namumuo sa pagitan nila. Siyempre wala, sagot ni Gio, sabay haplos sa buhok ni Sarah. Nagulat lang ako. Huwag mo nang masyadong paguri ng sarili mo sa trabaho. Sabi ko naman sa'yo, nagiging praning ka na dahil sa stress. Kinabukasan, ang kapraningang tinutukoy ni Gio ay nagkaroon ng mukha at pangalan. Walang pasabi, dinala ni Gio si Yvonne sa kanilang mansyon sa Alabang. Ang babae ay nakasuot ng isang fitted na puting dress, may malapad na ngiti, at may dalang mga folder na tila ba ay talagang magtatrabaho sila. Ate Sarah, pasensya na po kung nanggulo kami rito sa bahay niyo. Bungad ni Yvonne, ang boses ay malambing na parang sirena. Kailangan lang po naming tapusin ang presentation para sa board meeting bukas. Masyado po kasing busy si Sir Gio sa opisina. Pinanood ni Sarah ang pagpasok ng ahas sa kanyang teritoryo. Ang bawat hakbang ni Yvonne sa makintab na sahig ng kanyang sala ay tila isang paglapastangan sa kanyang tahanan. Pinili ni Sarah na manatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay parang isang blangkong papel. Ayos lang, Yvonne. Trabaho yan, sagot ni Sarah. Nagtungo ang dalawa sa malawak na dining area na gawa sa mamahaling salamin. Nagkunwari si Sarah na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa platera. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat galaw nila. Sa ilalim ng mesa, nakita ni Sarah ang dahan-dahang pag-akyat ng paa ni Yvonne sa binti ni Gio. Ang asawa niya ay hindi gumagalaw. Sa halip ay tila ninanamnam ang haplos ng kabit sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang ganda naman po ng bahay niyo, ate, komento ni Yvonne habang sumisip-sip ng kape. Tumingin ito sa paligid ng may halong inggit at pagnanasa. Ang sarap siguro tumira dito. Pakiramdam mo ay isa kang reyna. Siguro, mas babagay dito ang isang bagong reyna na marunong mag-alaga kay Sir Gio. Ang bawat salita ni Yvonne ay tila isang palasong may lason na tumatama sa puso ni Sarah. Alam ng babaeng ito, alam niyang malapit na siyang mawala. Hindi na nakayanan ni Sarah ang pananatili sa loob. Lumabas siya patungo sa garahe upang kumuha ng sariwang hangin. Doon ay nakita niya si Mang Ulysses, ang kanilang matapat na driver na higit sa 20 taon nang naninilbihan sa kanyang pamilya. Nakayuko ang matanda habang naglilinis ng sasakyan, ngunit nang makita si Sarah ay agad itong lumapit. Ang mukha ni Mang Ulysses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ma'am Sarah, bulong ng matanda, sinisiguro na walang nakakarinig sa paligid. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan niyo pong mag-ingat. Bakit, Mang Ulysses? Ano po ang nangyayari? Tanong ni Sarah. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Narinig ko po si Sir Gio kagabi sa telepono. Nung hinatid ko siya pauwi, panimula ng matanda, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. May kausap siyang isang lalaki. Ang sabi niya, siguraduhin mong malinis ang trabaho. Gusto ko, magmukhang aksidente talaga. Ma'am, binabayaran niya po ang taong iyon para sa susunod na linggo. Naramdaman ni Sarah ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang hinala niya ay naging isang madilim na katotohanan. Hindi lang siya ninanakawan, binibilang na ang kanyang mga araw. Salamat, Mang Ulysses. Ang tanging nasabi ni Sarah bago dahan-dahang bumalik sa loob ng bahay. Pagpasok niya, wala na sa sala sina Gio at Yvonne. Marahil ay nasa study room na sila. Nagtungo si Sarah sa banyo ng mga bisita upang maghilamos at pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit pagbukas niya ng ilaw, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon.
sa ibabaw ng lababo. Isang puting stick na may 2 malinaw na pulang guhit. Isang pregnancy test. Tila tumigil ang paghinga ni Sarah. Alam niyang hindi sa kanya ang bagay na yon. Sadyang iniwan yon doon upang makita niya. Ang 2 pulang guhit na yon ay hindi simbolo ng bagong buhay. Ito ay simbolo ng kanyang tuluyang pagkawasak. Si Yvonne ay buntis at ang pamilya Lazaro ay wala nang balak pang maghintay ng matagal para makuha ang lahat ng sa kanya. Tinitigan ni Sarah ang baso ng kape na ininuman ni Yvonne kanina na naiwan sa counter. May mantsa pa ito ng pulang lipstick ng babae. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahang hinawakan ni Sarah ang baso at mariing ibinaon ito sa loob ng basurahan hanggang sa mabasag ang porselana. Ang bawat piraso ay sumusugat sa kanyang palad, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa balat. Tinitigan ni Sarah ang 2 pulang guhit sa pregnancy test na tila ba ito ay isang hatol ng kamatayan na nakasulat sa plastic. Ang banyo, na dati ay lugar ng kanyang pag-aayos at katahimikan, ay biglang naging masikip at puno ng nakakasulasok na amoy ng pagtataksil. Alam niya ang mensaheng nais iparating ni Yvonne. Wala nang puwang ang isang baog na asawa sa buhay ni Gio ngayong may tagapagmana na ito. Hindi na siya pwedeng maghintay. Ang bawat minutong lumilipas ay isang hakbang papalapit sa aksidenteng pinaplano para sa kanya. Hindi niyo ako matatapos ng ganito lang, bulong ni Sarah sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Maingat niyang ibinalik ang pregnancy test sa ibabaw ng lababo. Eksaktong kung paano ito iniwan ni Yvonne, upang hindi mahalata na alam na niya ang lihim. Kinabukasan, habang nasa opisina si Gio at nasa simbahan naman si Doña Carmelita upang magdasal para sa kanyang sariling kapakanan, kumilos si Sarah. Gamit ang isang burner phone na ibinigay ni Leo, tinawagan niya ang abogado. "Leo, kailangan nating bilisan," bungad ni Sarah. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang takot ay naging isang matalas na kaisipan. "Buntis si Yvonne. Alam kong mamadaliin nila ang plano nila sa akin." "Nakahanda na ang lahat, Sarah," sagot ni Leo sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng unos. "Inayos ko na ang paglipat ng iyong primary trust fund sa isang offshore account. Kapag pinirmahan mo ang mga dokumentong ipapadala ko sa courier, hindi na nila mahahawakan kahit 1 sentimo ng mana mo. Pero kailangan nating makuha ang ebidensya ng kanilang dummy corporations para tuluyan silang mabulok sa kulungan." Pagkababa ng telepono, nagtungo si Sarah sa study room ni Gio. Ang silid na ito ay bawal sa kanya. Isang lugar na puno ng mga lihim na pilit itinatago ng kanyang asawa. Tumingin siya sa bintana. Tinitiyak na wala ang sasakyan ni Pao sa garahe. Dahan-dahan niyang nilapitan ang laptop ni Gio. Alam niyang may password ito at ilang beses na siyang nabigo sa paghula. Ngunit muling naalala ni Sarah ang mga gabing nakasandal siya sa balikat ni Gio habang nagtratrabaho ito. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat galaw ng mga daliri ng asawa sa keyboard, ang ritmo, ang posisyon ng mga kamay. Ginamit niya ang kanyang memorya bilang isang finance expert. Ang bawat pindot ni Gio ay tila isang nota ng musika na muli niyang pinatugtog sa kanyang isipan. Itinipa niya ang mga letra, YVONNE 015. Ang mahinang pag-ugong ng laptop ay hudyat ng kanyang tagumpay. Bumukas ang desktop. Sa loob ng ilang folder na sadyang nakatago sa ilalim ng mga system files, natagpuan ni Sarah ang hinahanap niya. Ang mga listahan ng kumpanya na walang mukha at pangalan. Mga transaksyong nagpapakita ng paglipat ng pondo ng kumpanya patungo sa mga personal na account ni Gio at Doña Carmelita. Magnanakaw, bulong ni Sarah habang mabilis na isinasalin ang mga file sa isang flash drive. Kasabay nito, muling umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Nika sa Tagaytay.
Ang mensahe ay may kalakip na mga larawan mula sa security camera ng hotel. Malinaw na makikita si Gio. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti habang kasama si Doña Carmelita at Yvonne. Sila ay masayang pumipirma ng mga dokumento sa wedding coordinator habang ang matandang babae ay hinahaplos ang tiyan ni Yvonne ng may pagmamalaki. Ang puot na nararamdaman ni Sarah ay tila isang apoy na tumutupok sa lahat ng natitirang pag-ibig sa kanyang puso. Ang kanyang biyanan, na laging nagsasalita tungkol sa moralidad, ay masaya pang nakikipagsabwatan sa kabit ng kanyang anak habang pinaplano ang pagpatay sa kanyang manugang. Habang hinihintay ang pagtatapos ng pag-copy ng mga file, narinig ni Sarah ang isang tunog na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang mahinang pagpihitit ng doorknob sa labas ng study room. Mabilis niyang hinugot ang flash drive kahit hindi pa tapos ang huling file. Isinara niya ang laptop at mabilis na nagtago sa likod ng mahabang kurtina sa tabi ng bintana. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang sa sobrang bilis ng tibok. Bumukas ang pinto. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos na tumama sa makintab na sahig. Hindi ito si Gio, mas mabigat at amoy sigarilyo. Si Pao. Narinig ni Sarah ang pag-upo ni Pao sa upuan ni Gio. Mukhang may hinahanap din ang lalaki. Ngunit biglang natigil ang lahat ng tumunog ng malakas ang telepono ni Gio na naiwan sa ibabaw ng mesa. Ang mabilis na pag-ilaw ng screen ay nagreflekta sa dilim ng silid. Dahil sa posisyon ni Sarah, malinaw niyang nakikita ang caller ID sa screen ng telepono. Attorney Madrigal, Will and Testament. Hello? Sagot ni Pao sa telepono ni Gio, ang kanyang boses ay puno ng pilyong ngiti. Wala rito ang kuya ko, attorney. Bakit? Handa na ba ang papeles para sa inheritance? Gusto na naming makuha ang lahat kapag nawala na ang asawa niya. Napapikit si Sarah, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Ang bawat salita ni Pao ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang katapusan. Ngunit bago pa makapagsalita muli ang lalaki, narinig ni Sarah ang isa pang tunog mula sa pasilyo. Ang boses ni Gio na tinatawag ang kanyang pangalan. Sarah? Sarah, nasaan ka? May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa biyahe natin sa Tagaytay. Ang mga yabag ni Gio ay papalapit na sa study room. Si Sarah ay nakulong sa pagitan ng magkapatid na nais siyang ubusin. Dahan-dahang lumabas si Sarah mula sa likod ng kurtina matapos marinig ang paglayo ng mga yabag ni Pao at Gio patungo sa sala. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Isang maling galaw at lalamunin siya ng panganib. Ngunit sa kabila ng kaba, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa flash drive na naglalaman ng katotohanan. Lumipas ang ilang araw at sumapit ang gabi ng Noche Buena. Ang mansyon sa Alabang ay balot ng kislap ng mga makukulay na ilaw at ang bango ng mamahaling pine tree na binili ni Sarah. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon, ang kapaligiran ay kasing lamig ng yelo. Habang ang pamilya Lazaro ay masayang nagtatawanan sa malawak na sala, si Sarah ay nasa kusina, pawisan, pagod at mag-isang naghahanda ng napakaraming pagkain. Siya ang nagbayad para sa hamonado, sa queso de bola, at sa lahat ng alak na iniinom ng mga ito. Ngunit itinuring siyang isang hamak na katulong sa sarili niyang pamamahay. Sarah, nasaan na ang ubas at alak? Ang babagal naman ng mga kilos mo. Baka dumating na ang mga bisita ay wala pa tayong maihain. Sigaw ni Doña Carmelita mula sa sala. Lumabas si Sarah dala ang isang mabigat na tray. Nakita niya ang kanyang biyenan na suot ang isang bagong diamanteng kwintas. Isang hiyas na alam ni Sarah na binili gamit ang perang hiningi nito para umano sa donasyon sa simbahan. Ang matanda ay nakaupo sa gitna ng sala, parang isang reyna na naghihintay pagsilbihan habang si Pao ay abala sa pag-inom at pagbibilang ng mga chips
para sa kanyang online poker. "Heto na po, Mama," mahinahong sagot ni Sarah. Inilapag niya ang tray sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nagtama sa kwintas ng matanda. "Mabuti naman. At siguraduhin mong hindi sunog ang morcon, Sarah. Ayaw kong mapahiya sa mga kaibigan ko," dagdag ni Doña Carmelita bago humarap sa kanyang mga bisita at magsimulang magkwento tungkol sa kanyang kabanalan at pagtulong sa kapwa. Ang puot sa dibdib ni Sarah ay tila isang bulkang malapit ng sumabog, ngunit pinigil niya ito. Nagtungo siya sa balkonahe upang huminga ng sariwang hangin at takasan ang nakakasulasok na kaplastikan sa loob. Doon, sa ilalim ng dilim, narinig niya ang dalawang pamilyar na tinig mula sa hardin, sina Gio at Pau. "Sigurado ka na ba sa plano, kuya? Baka pumalpak yan sa Tagaytay," tanong ni Pau. Ang boses ay paos dahil sa alak. "Huwag kang mag-alala. Ang driver ng truck ay nakahanda na. Isang malakas na bangga lang sa gilid ng bangin sa gabi ng anniversary getaway namin at tapos na ang lahat," malamig na sagot ni Gio. "Magmumukhang nawalan ng kontrol ang sasakyan dahil sa ulan. Malinis ang trabaho, Pau. Pagkatapos nito, makukuha na natin ang insurance at ang trust fund ng tatay niya. Wala nang Sarah, nahahadlang sa atin." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sarah. Ang anniversary getaway, ang biyaheng inakala niyang pagkakataon para sa kanila, ay ang nakatakdang petsa ng kanyang kamatayan. Ang lalaking pinakasalan niya ay nagpaplano ng kanyang libing habang kinakain ang pagkaing inihanda niya. Bumalik si Sarah sa loob nang may blangkong mukha. Nang mag-umpisa ang hapunan, pinanood niya ang pamilya Lazaro na kumain ng may ganang-gana. Habang ang lahat ay nagtatawanan, si Sarah ay nanatiling tahimik sa gilid, kumakain ng mga tira-tirang bahagi sa kusina dahil ayon kay Doña Carmelita, dapat ay unahin ang pamilya bago ang sarili. Sa gitna ng tawanan, tumayo si Gio at itinaas ang kanyang baso ng alak. Tumingin siya sa lahat ng bisita, saka bumaling kay Sarah nang may mapanlinlang na lambing sa kanyang mga mata. "Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng dumating ngayong gabi," panimula ni Gio, "at lalo na sa aking napakabuting asawa, si Sarah. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, may inihanda akong sorpresa. Sa susunod na linggo, magdiriwang kami ng aming anniversary sa isang private villa sa Tagaytay. Tayong dalawa lang, honey. Isang biyahe na hinding-hindi mo malilimutan." Nagpalakpakan ng mga bisita. "Ang swerte mo naman, Sarah," sabi ng isang kaibigan ni Doña Carmelita. "Napakaswerte mo sa asawa mo." Ngumiti si Sarah, isang ngiting kasing pait ng lason. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gio. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato. "Salamat, Gio," tugon ni Sarah. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit isang bahagya. "Totoo ka, mahal. Isang biyahe nga ito na hinding-hindi nating dalawa malilimutan. Isang paglalakbay na magbabago sa lahat." Hinalikan ni Gio si Sarah sa noo, sa harap ng lahat. Ang halik na yon ay tila isang malamig na selyo ng kamatayan sa balat ni Sarah. Sa loob ng yakap ni Gio, naramdaman ni Sarah ang GPS tracker na ibinigay ni Leo na nakatago sa loob ng kanyang damit. Ang labanan ay hindi na tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kung sino ang mananatiling buhay pagkatapos ng biyaheng iyon. Matapos ang gabing iyon ng Noche Buena, ang mansyon sa Alabang ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Sarah, ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay tila isang dahan-dahang paghatak sa kanya patungo sa gilid ng bangin. Ngunit sa halip na manginig sa takot, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging kasing talas ng isang labaha. Kinabukasan, maagang nagising si Sarah. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Gio sa kanyang tabi. Ang lalaking ito, na nangako sa harap ng altar na mamahalin siya hanggang sa huling hininga, ay ang siya mismong nagbilang ng kanyang mga araw. Marahang hinaplos ni Sarah ang pisngi ni Gio. Ang kanyang mga daliri ay malamig at walang emosyon.
na tila hinahaplos ang isang malamig na bangkay. Handa na ang lahat para sa biyahe natin. Mahal! Bulong ni Sarah sa hangin bago tahimik na bumangon at nag-ayos. Nagtungo si Sarah sa opisina ni Leo sa ilalim ng pagkukunwari na mamimili ng mga bagong gamit para sa kanilang bakasyon. Sa loob ng silid na amoy lumang libro at kape, inilatag ni Leo ang mga huling dokumento. Sarah, ito na ang freeze order para sa lahat ng accounts ni na Gio at Doña Carmelita. Ang arrest warrant para sa estafa at falsification ay nakahanda na rin. Paliwanag ni Leo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang biyaheng ito ay isang patibong. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Ito? Tumitig si Sarah sa mga mata ng abogado. Nakita niya roon ang isang katapatan na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Gio. Kailangan nilang maniwala na tagumpay ang plano nila, Leo. Iyon lang ang tanging paraan para mahuli natin sila sa akto ng tangka nilang pagpatay sa akin. Hindi ako papayag na makalusot sila. Bago umalis si Sarah, kinuha ni Leo ang isang maliit na pelus na kahon. Inilabas niya ang isang simpleng kwintas na may pendant na hugis puso. Isuot mo ito. May nakatagong GPS tracker sa loob nito. Nakakonekta ito sa telepono ko at sa mga awtoridad na magbabantay sa inyo sa malayo. Hindi kita hahayaang mawala sa paningin ko, Sarah. Dahan-dahang isinuot ni Leo ang kwintas sa leeg ni Sarah. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa balat ng ginang ay nagpadala ng isang kakaibang init. Isang init na hindi nagmumula sa pagnanasa, kundi sa isang wagas na proteksyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sarah na sa gitna ng mundong puno ng mga linta, may isang taong handang maging sandigan niya. Pag-uwi ni Sarah sa mansyon, sinimulan niya ang pag-eempake. Hindi lang mga damit ang isinilid niya sa kanyang maleta. Isinama niya rin ang orihinal na titulo ng bahay na nakuha niya mula sa lihim na taguan ni Gio, ang mga kopya ng insurance policy at ang lahat ng ebidensya ng kanilang kataksilan. Hinatulan niya ng tingin ang bawat sulok ng mansyon. Hinaplos niya ang mga dingding na siya ang nagpinta, ang mga muebles na siya ang pumili. Ito ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga sakripisyo na ngayoy iiwan na niya ng tuluyan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang ibinubulong ang huling paalam sa bahay na naging kulungan niya. Sarah, bilisan mo riyan. Ayaw kong malate tayo sa reservation sa Tagaytay. Sigaw ni Gio mula sa baba. Bumaba si Sarah, dala ang kanyang maleta. Nadatnan niya si Gio na may bitbit na ring gamit. Suot ang kanyang pinakamaaliwalas na mukha. Sa labas, naghihintay ang kanilang itim na SUV. Ngunit napansin ni Sarah na may kakaiba. Wala sa tabi ng sasakyan si Mang Ulysses. Sa halip, si Gio ang humahawak ng susi ng kotse. Nasaan si Mang Ulysses, Gio? Hindi ba siya ang magmamaneho para makapagpahinga ka sa biyahe? Tanong ni Sarah. Ang kanyang pakiramdam ay biglang nabalot ng kaba. Eksaktong sa oras na yon, nakita ni Sarah si Mang Ulysses na lumabas mula sa quarters ng mga katulong. Ang matanda ay duguan ng labi at may malaking pasa sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatingin kay Sarah nang may matinding takot at pagsisisi. Pasensya na, Ma'am Sarah. Nadulas po ako sa banyo kanina. Garalgal na sabi ng matanda. Ngunit alam ni Sarah na ang mga sugat na yon ay hindi galing sa pagkadulas. Ito ay galing sa kamao ng isang taong nais siyang patahimikin. Malamig na tumingin si Gio kay Mang Ulysses bago bumaling kay Sarah nang may ngiti na tila isang patalim. Huwag mo na siyang alalahanin, honey. Masyado na siyang matanda at lampa. Ako na ang magmamaneho. Mas mabuti kung tayong dalawa lang ang magkasama sa espesyal na araw na ito, di ba? Hinablot ni Gio ang braso ni Sarah at dahan-dahang iginiya patungo sa upuan ng sasakyan. Ang mahigpit na pagkakahawak nito ay tila isang bakal na rehas na unti-unting sumasakal
sa kanyang kalayaan. Habang umaandar ang sasakyan palabas ng gate ng alabang, lumingon si Sarah sa huling pagkakataon. Nakita niya si Doña Carmelita na nakatayo sa balkonahe, kumakaway ng may mapanuyang ng ngiti, tila ba nagpapaalam sa isang taong alam niyang hindi na kailanman magbabalik. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang dahan-dahang pagbilang ng hininga ni Sarah. Sa loob ng madilim na cabin ng SUV, tanging ang mahinang liwanag mula sa dashboard ang nagbibigay ng anyo sa mukha ni Gio. Ang bango ng mamahaling leather at ang pamilyar na amoy ng pabango ng kanyang asawa ay tila isang masikip na lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Upang basagin ang nakabibinging katahimikan, nagpatugtog si Gio ng mahinang musika. Isang luma at romantikong kanta na madalas nilang pakinggan noong bago pa lamang silang magkasintahan. Ngunit sa pandinig ni Sarah, ang bawat nota ay tila isang panunuya, isang malungkot na paalaala ng isang pag-ibig na matagal nang pinatay ng kataksilan. Alam mo, honey, iniisip ko na baka ito na ang tamang panahon para bumuo tayo ng sarili nating pamilya pagkatapos ng bakasyong ito. Panimula ni Gio, ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pangarap. Gusto ko ng isang batang kamukha mo, matalino at matapang. Magiging masaya tayo sa mansyon kasama si Mama at si Pao. Lahat tayo, isang buong pamilya. Naramdaman ni Sarah ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang bawat salitang binitawan ni Gio ay tila isang malamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. Alam niyang ang tinutukoy nitong sanggol ay ang dinadala ni Yvonne at ang masayang pamilya na binabanggit nito ay wala siyang puwang. Sana nga, Gio. Sana ay maging masaya ang pamilyang maiiwan sa bahay na yon. Sagot ni Sarah. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pait na hindi napansin ng lalaki. Habang papalapit sila sa Tagaytay, napansin ni Sarah na lumihis si Gio sa pangunahing kalsada. Sa halip na dumaan sa maliwanag na highway, pinihit nito ang manibela patungo sa isang makitid at madilim na daan na napapalibutan ng matatayog na puno at makapal na talahib. Walang mga ilaw sa kalsada at ang tanging gabay nila ay ang sinag mula sa headlight ng sasakyan na tila nilalamon ng nagbabadyang hamog. Bakit tayo dadaan dito, Gio? Malayo na ito sa resort. Tanong ni Sarah habang ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kwintas na bigay ni Leo. Hinawakan niya ang pendant. Nahugis puso. Hinahanap ang maliit na buton na magsesenyas sa kabilang panig na nagsimula na ang panganib. Shortcut ito, honey. Gusto ko ng tahimik na biyahe para makapag-usap tayo. Simpleng sagot ni Gio, ngunit ang kanyang mga mata ay panakanakang tumitingin sa rearview mirror, tila may hinihintay na anino sa likuran. Dahan-dahang kinapa ni Sarah ang seatbelt sa kanyang hita. Maingat. Walang tunog na ginawa. Dahan-dahan niyang pinihit ang lock upang maluwag ang pagkakahawak nito sa kanyang katawan. Handa sa anumang mangyayari. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila isang nakabating pisi na handang pumitlag sa oras na kailanganin. Huminto ang sasakyan sa mismong gilid ng isang matarik na bangin. Ang kalsada rito ay maputik at madulas dahil sa ulan. Sa ilalim, makikita ang kadiliman ng kakahuyan na tila isang dambuhalang bibig na naghihintay ng biktima. Sandali lang. Parang may umuusok sa makina. Sabi ni Gio, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Huwag kang bababa. Titingnan ko lang sa labas. Lumabas si Gio at iniwang bukas ang makina. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ang maririnig. Sa gitna ng dilim, pinunasan ni Sarah ang butil ng pawis sa kanyang noo na namuo sa kabila ng lamig ng aircon. Huminga siya ng malalim, pikit mata siyang nagdasal sa kanyang yumaong ama, at sa isang mabilis ngunit tahimik na galaw, inabot niya ang gear ng sasakyan at inilipat ito sa neutral
mula sa pagkakapark. Tumingin si Sarah sa side mirror. Doon mula sa malayo, nakita niya ang isang pares ng nakabubulag na ilaw. Isang malaking truck, walang plaka, at mabilis na umaarangkada patungo sa likuran ng kanilang sasakyan. Ang dumadagundong na tunog ng dambuhalang makina nito ay tila isang hudyat ng paparating na kamatayan. Nakita niya si Gio sa labas. Hindi na ito nakatingin sa makina. Nakatayo na ito sa malayo, ligtas mula sa kalsada at may hawak na telepono sa kanyang tainga. Ang huling nakita ni Sarah ay ang malamig na ngiti sa mga labi ng asawa bago ito mabilis na tumakbo. Papasok sa madilim na kakahuyan, iniwan siyang mag-isa sa loob ng sasakyang nakatutok sa bangin. Ang truck ay ilang metro na lamang ang layo. Ang liwanag nito ay nilamon na ang buong cabin ng SUV. Tila isang puting kumot na babalot sa kanyang huling hininga. Sa gitna ng nakabubulag na liwanag mula sa dambuhalang truck, tila bumagal ang takbo ng oras para kay Sarah. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang malakas na hudyat ng kanyang pagnanais na mabuhay. Hindi siya pwedeng mamatay dito, hindi sa kamay ng isang lalaking walang hiyang ipinagpalit ang kanyang buhay sa pera. Sa huling segundo, bago pa man tumama ang truck sa likuran ng SUV, binuksan ni Sarah ang pinto at buong lakas na tumalon palabas. Gumulong siya sa matalahib at maputik na gilid ng kalsada. Ang bawat gasgas sa kanyang balat ay tila mga kurot na nagpapaalala sa kanya na humihinga pa siya. Kasunod nito ang nakakabinging tunog ng nagkiskisang bakal at ang pagkapunit ng mga metal. Ang SUV na puno ng kanyang mga alaala ay marahas na naitulak ng truck patungo sa madilim na bangin. Narinig ni Sarah ang ilang ulit na pagbangga ng sasakyan sa mga puno at bato habang nahuhulog ito sa kailaliman, hanggang sa tanging ang mahinang pag-ugong na lamang ng gabi ang natira. Huminto ang truck sa di kalayuan. Bumaba ang driver, hindi lumingon, at mabilis na naglakad palayo, patungo sa isang naghihintay na motorsiklo sa dilim. Sa kabilang panig ng kakahuyan, dahan-dahang lumabas si Gio. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng pagsisisi, kundi ng isang mapanuring tagumpay. Inayos niya ang kanyang gulugulong buhok at kinuha ang kanyang telepono. Pinanood ni Sarah mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng malalaking puno, ang asawang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng bangin upang tignan ang tagumpay ng kanyang plano. "Hello, Yvonne?" Bungad ni Gio sa telepono. Ang boses ay puno ng kagalakan na tila ba nanalo sa loto. "Tapos na ang trabaho. Wala na ang sagabal sa buhay natin. Nahulog ang sasakyan sa bangin. Sigurado akong wala nang natira sa kanya. Ihanda mo na ang celebration natin, pati ang papeles para sa insurance. Bukas na bukas, malaya na tayo." Ang mga salitang yon ay tila huling pako sa kabaong ng pag-ibig ni Sarah para kay Gio. Ang bawat titik ay nagpatigas sa kanyang puso. Dahan-dahan, sa gitna ng putik at dilim, tumayo si Sarah. Ang kanyang puting damit ay puno ng dumi at bahid ng dugo mula sa kanyang mga gasgas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot na mas matalas pa sa anumang patalim. "Masyado ka namang nagmamadali, Gio." Malamig na sambit ni Sarah. Napatalon sa gulat si Gio. Halos mabitawan nito ang kanyang telepono habang dahan-dahang humaharap sa pinagmulan ng boses. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig nang makita ang figura ni Sarah na tila isang multong bumangon mula sa hukay. Sarah, buhay ka?" Garalgal na tanong ni Gio. Sinubukan itong lumapit. Ang kanyang maskara ng pagiging maalahaning asawa ay pilit na isinusuot muli. "Honey, akala ko na wala ka na. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Halika rito, tutulungan kita. Huwag mo akong mahawakan." Sigaw ni Sarah, isang hiyaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nadurog na kaluluwa. "Narinig ko ang lahat, Gio. Narinig ko ang pakikipag-usap mo kay Yvonne.
Alam ko ang tungkol sa insurance, sa aksidente, at sa kasal niyo sa Tagaytay. Tapos na ang panloloko mo. Honey, mali ang narinig mo. Stress ka lang. Nag-i-imagine ka na naman. Hindi na natapos ni Gio ang kanyang pagsisinungaling dahil biglang nabulag ang paligid ng asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulisya na mabilis na dumarating. Mula sa unahan ng mga sasakyan, bumaba si Leo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala na agad na palitan ng relief nang makita si Sarah na nakatayo. Sarah, tawag ni Leo. Mabilis itong tumakbo patungo sa kanya at agad siyang binalot ng kanyang jacket. Ligtas ka! Salamat sa Diyos! Dumating kami sa tamang oras. Pinalibutan ng mga pulis si Gio. Ang lalaking kanina lang ay parang hari, ay ngayon ay nagmamakaawa. Pilit na nagpapaliwanag na misunderstanding lang ang lahat habang nilalagyan siya ng posas. Tumingin si Sarah kay Gio sa huling pagkakataon bilang asawa. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya ang kumikinang na ginto na simbolo ng kanyang mga taon ng pagtitiis at sakripisyo. Marahan niya itong inihagis sa paanan ni Gio sa gitna ng putikan at walang pag-aalinlangan itong tinapakan bago tumalikod. Leo, gusto ko nang umuwi, sabi ni Sarah. Ang boses ay pagod, ngunit matatag. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng ito sa alabang. Habang isinasakay si Gio sa patrol car, nakita ni Sarah ang telepono ni Gio na nahulog sa kalsada. Pinulot niya ito. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang umilaw ang screen ng telepono. Isang tawag mula kay Doña Carmelita. Nakangiting mapait si Sarah. Alam niyang ang matanda ay naghihintay ng magandang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang manugang upang makuha na ang pera. Siguraduhin mong itatago natin ang bahagi ni Gio, Pao. Huwag kang padalos-dalos sa paggastos kapag nakuha na natin ang insurance, baka makahalata ang mga investigador sa bilis ng pagkawala ng pera. Ang tinig ni Doña Carmelita ay kasing linaw ng sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa malalaking bintana ng mansyon sa alabang. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong selyo, humihigop ng mamahaling kape, habang ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa harap niya si Pao ay abalang nagbibilang ng mga bundle ng pera na ninakaw nila mula sa personal na vault ni Sarah kagabi. Iniisip na wala na ang may-ari nito upang magreklamo. Huwag kang mag-alala, Ma. Alam ko ang gagawin ko. Sa wakas, malaya na tayo sa higpit ng babaeng iyon. Sagot ni Pao. Ang kanyang tawa ay puno ng ganid habang hinahaplos ang mga perang papel. Sa labas ng pinto, nakatayo si Sarah. Ang bawat salitang naririnig niya ay tila mga huling patak ng asido na tumutunaw sa anumang tira-tirang habag sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang marangyang sala, ang mga kristal na chandelier, ang mga imported na pintura, at ang bawat piraso ng kasangkapan na binili niya gamit ang sariling pagsisikap. Dito niya pinangarap na bumuo ng pamilya. Dito niya inalay ang kanyang kabataan para sa mga taong ngayon ay masayang naghahati-hati sa kanyang bangkay. Naramdaman ni Sarah ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakabukas upang tumulong ay ngayon ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Walang luha. Ang sakit ay lumampas na sa antas ng pag-iyak. Ito ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Dahan-dahang itinulak ni Sarah ang pinto. Hindi siya nag-ingay, ngunit ang liwanag mula sa labas na tumama sa sahig ay sapat na upang mapatigil ang mag-ina sa kanilang ginagawa. Mukhang masyadong maaga ang selebrasyon niyo. Malamig na sambit ni Sarah. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang libingan. Nabitawan ni Pao ang hawak niyang pera na nagkalat sa sahig habang si Doña Carmelita ay halos mabulunan sa iniinom na kape. Ang kanilang mga mukha na kanina lang ay puno ng kagalakan ay ngayon ay balot ng isang nakakangilabot na takot
na tila nakakita sila ng isang multong bumangon mula sa impyerno. Sa Sera, garalgal na tawag ni Doña Carmelita. Mabilis itong tumayo. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Anong ginagawa mo rito? Ang sabi ni Gio. Ang sabi niya ay naaksidente ka. Bigo ang anak niyo, Mama. Tugon ni Sera habang dahan-dahang naglalakad papasok. Sa likuran niya pumasok si Leo kasama ang 2 opisyal ng korte at mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga martilyo ng hustisya na humahampas sa bawat dumi ng pamilya Lazaro. Inilapag ni Sera sa ibabaw ng mamahaling salamin na mesa ang isang makapal na folder. Ang selyo ng korte ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Heto ang freeze order para sa lahat ng accounts nyo. Heto rin ang notice of eviction. Diretsong sabi ni Sera. Ang bawat salita ay may bigat ng autoridad. At higit sa lahat, heto ang ebidensya ng sabuatan nyo sa tangkang pagpatay sa akin at ang malawakang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Kasalukuyan ng nasa kustodya ng pulisya si Gio sa Tagaytay. Biglang nagbago ang anyo ni Doña Carmelita. Ang takot ay napalitan ng isang mapanuring galit. Walang utang na loob, matapos ka naming tanggapin sa pamilyang ito. Ito ang igaganti mo sa amin? Inubos mo ang pera ng anak ko at ngayon ay sisirain mo ang pangalan namin. Sumugod ang matanda kay Sera. Ang kanyang kamay ay nakataas. Handang ilapat ang isang marahas na sampal sa mukha ng manugang. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, sinalo ni Sera ang nanginginig na kamay ng matanda sa gitna ng hangin. Mahigpit ang pagkakahawak ni Sera, sapat na upang maramdaman ng matanda ang lakas ng babaeng binalak nilang ubusin. Tapos na ang pagiging alipin ko sa bahay na ito, Mama. Bulong ni Sera. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng emosyon. Dahan-dahang ibinaba ni Sera ang kamay ng matanda at marahas itong binitiwan. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin bago pa tayo naging pamilya. At ngayon, gusto ko nang linisin ang duming dinala niyo rito. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang main door. Pumasok si Yvonne. May bitbit na mga maleta at may malapad na ngiti. Iniisip na ito na ang araw ng kanyang paglipat bilang bagong reyna ng mansyon. Ngunit agad siyang natigilan nang makita ang mga pulis at ang nanlalamig na titig ni Sera. Ate Sera, anong... Hindi na natapos ni Yvonne ang kanyang sasabihin dahil agad siyang nilapitan ng isang babaeng pulis upang basahan ng kanyang mga karapatan, ang mga mensahe sa kanyang telepono at ang mga dokumentong nakuha sa laptop ni Gio Yu, ang naging matibay na ebidensya ng kanyang pakikipagsabwatan sa asul na contract ng insurance. Pinanood ni Sera habang isa-isang nilalabas ng mga pulis ang mag-ina at si Yvonne mula sa kanyang bahay. Ang mga sigaw ng pagmamakaawa ni Pao at ang mga sumpa ni Doña Carmelita ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa loob ng mansyon. Naiwan si Sera sa gitna ng bakanteng sala. Napaupo siya sa sofa. Tila ngayon lamang naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa bahay na pinaghirapan niya, na ngayon ay wala ng laman kundi mga alaala ng sakit. Habang iniikot niya ang kanyang paningin, napansin ni Sera ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng sofa na dating paboritong upuan ni Doña Carmelita. May isang tabla na bahagyang nakaangat. Tila ba may itinago roon ng mabilisan. Dahan-dahang tumayo si Sera at lumapit sa nakaangat na tabla. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ano pa ang lihim na itinatago ng pamilyang ito sa loob ng kanyang sariling tahanan? Dahan-dahang ginamit ni Sera ang kuko ng isang martilyo upang iangat ang bahagi ng sahig na sadyang itinago sa ilalim ng sofa. Ang bawat pag-inggit ng kahoy ay tila isang piping saksi na nagbubunyag ng huling lihim ng pamilya Lazaro. Sa ilalim ng makapal na alikabok, tumambad sa kanya ang isang lumang kahon na gawa sa lata. Kinalawang na sa paglipas ng panahon, ngunit nananatiling matatag.
Nang buksan niya ang takip, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ay naroon ang orihinal na titulo ng mansyon sa Alabang, ang dokumentong inakala niyang naisangla na ni Gio. Ngunit hindi lang iyon. May mga kalakip na sulat na may petsang 10 taon na ang nakalilipas bago pa man sila ikasal ni Gio. Ang mga sulat ay mula kay Doña Carmelita patungo sa isang kaibigan. Ipinagmamalaki kung paano nila nabingwit ang anak ng isang mayamang negosyante mula sa probinsya upang isalba ang pamilya Lazaro mula sa tuluyang pagkabangkarote. Matagal na nilang binalak ito. Bulong ni Sarah, ang kanyang tinig ay puno ng kapaitan. Ang lahat ng pagsisikap niya, ang lahat ng taon na inisip niyang pag-ibig, ay isa lamang mahabang plano ng panloloko. Ang pamilyang ito ay pumasok sa buhay niya hindi dahil sa mahal siya, kundi dahil sa kailangan nila ang kanyang yaman upang itago ang kanilang sariling kabulukan. Sa kabila ng sakit, isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala sa kanyang dibdib. Hawak na niya ang titulo. Ang bahay na ito, ang bawat sulok na dinilig ng kanyang pawis ay sa kanya na muling magpakailanman. Wala nang aninong aaligid. Wala nang mga linta na sisipsip sa kanyang hininga. Lumipas ang mga linggo. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unti ring humupa. Ngunit ang bawat salarin ay nahanap ang kanilang sariling impyerno. Sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, ipinakita ang kalagayan ni Gio. Ang lalaking dati ay laging mabango at maayos ang suot, ay ngayon ay nakasuot ng kupas na kulay kahel na uniforme, nakaupo sa isang semento habang nakikinig sa mga mura at sigaw ng ibang mga bilanggo. Sa kabilang selda, si Pau ay tila nawala sa sariling katinuan habang pilit na nakikipag-ayos sa mga taong pinagkakautangan niya sa sugal na ngayon ay kasama niya rin sa loob. Si Yvonne, ang reynang hindi kailanman nakaupo sa trono, ay nakaranas ng matinding kahihiyan nang malamang hindi naman pala siya buntis. Ang pregnancy test na ginamit niya ay isa lamang sa kanyang mga manipulasyon upang madaliin ang kasal. Ngayong wala na si Gio at wala na ring pera, naiwan siyang nag-iisa. Hinaharap ang kasong pakikipagsabuatan sa tangkang pagpasok sa insurance. At si Doña Carmelita, ang matandang dati, ay laging may suot na diamante, ay ngayon ay madalas makitang nakaupo sa harap ng isang maliit na simbahan sa labas ng Alabang. Suot ang maruming damit at nakatingin sa malayo. Hinihintay ang anak na hindi na kailanman susundo sa kanya. Ang mga kaibigan niyang Donya ay tila naglaho na, parang bula nang malaman ang kanyang tunay na kulay. Sa loob ng mansyon, sinimula ni Sarah ang paglilinis. Ipinag-utos niya ang paglabas ng lahat ng kagamitan, mga litrato, at bawat bakas na magpapaalala sa kanya sa pamilya Lazaro. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng mga truck na puno ng kanilang mga gamit, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang pakiramdam. Tinawagan niya sina Nika at Mang Ulysses. Sa harap ng kanyang lamesa, inabot ni Sarah ang isang tseke kay Mang Ulysses, sapat na halaga upang maipagamot ang asawa nito at makapagretiro ng komportable. Kay Nika naman, inalok niya ang isang permanenteng posisyon sa kanyang kumpanya bilang pasasalamat sa katapangan nito. Ang luha ng pasasalamat sa mga mata ng dalawa ay nagbigay kay Sarah ng isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman maibibigay ng pera. Nang mag-isa na lamang siya sa malawak na bahay, tumayo si Sarah sa gitna ng sala. Nilapitan niya ang malalaking bintana at isa-isang binuksan ang mga ito. Hinayaan niyang pumasok ang sariwang hangin at ang amoy ng mga bulaklak ng jasmine mula sa hardin. Ang bawat simoy ng hangin ay tila isang haplos na itinataboy ang masamang espiritu at ang amoy ng pagtataksil sa kanyang tahanan. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang mapayapang kanta ng kanyang kalayaan. Habang nakatitig sa papalubog na araw, narinig ni Sarah ang mahinang katok sa main door. Hindi ito ang marahas na katok ni Pau
o ang mapanuring katok ni Gio? Ito ay isang mahinahon at may respetong katok. Binuksan ni Sarah ang pinto. Doon ay nakatayo si Leo. Suot ang isang simpleng t-shirt at may bitbit na 2 tasang nag-uusok pa sa init ng kape. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit may bahid ng isang bagong sigla. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng kasama sa kape habang pinapanood ang paglubog ng araw. Mahinang sabi ni Leo. Ang kanyang ngiti ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Tumingin si Sarah sa kape, saka muling tumingin kay Leo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang isang tunay na ngiti na gumuguhit sa kanyang mga labi. "Pasok ka, Leo," tugon ni Sarah. "May espasyo pa para sa isang bagong simula." 1 taon na ang lumipas mula ng huling beses na tumapak si Sarah sa mansyon sa Alabang. Ang bahay na yon, na dati ay simbolo ng kanyang mga sakripisyo at sakit, ay naibenta na niya at ang malaking bahagi ng pinagbilhan ay itinuon niya sa pagpapatayo ng isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabusong pinansyal at emosyonal. Ngayon, nakatira si Sarah sa isang mas maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdivision. Ang bawat sulok ng kanyang bagong tahanan ay puno ng liwanag, mga sariwang halaman, at ang amoy ng bagong timplang kape. Wala nang mga aninong nagtatago sa dilim, wala nang mga tinig na nagpaparamdam sa kanya na siya ay kulang o walang silbi. Tumayo si Sarah sa harap ng salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga mata niya, na dati ay laging puno ng pag-aalinlangan at puyat, ay ngayon ay nagniningning na sa tatag at kapanatagan. Wala na ang kanyang wedding ring, at sa halip ay isang simpleng relos na lamang ang suot niya. Isang paalaala na ang oras ay kanya na muli, at wala nang sino mang pwedeng magnakaw nito sa kanya. "Handa ka na ba, Sarah?" tanong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala. Sa loob ng 1 taon, natutunan ni Sarah ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi niya pinatawad sina Gio, Doña Carmelita, at Pau dahil sa nararapat sila rito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kanilang mga anino. Nabalitaan niyang nasentensyahan na si Gio ng mahabang pagkakakulong dahil sa estafa at attempted murder, habang si Doña Carmelita ay tuluyan ng tinalikuran ng lahat ng mga kaibigan nito at ngayon ay namumuhay sa isang maliit na paupahan, umaasa sa tulong ng gobyerno. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay para kay Sarah ay ang muling pagkakahanap sa kanyang sarili. Narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng kanyang gate. Sumilip si Sarah sa bintana at nakita si Mang Ulysses na mayos na ang kalagayan. Suot ang kanyang uniforme bilang head driver ng pundasyon ni Sarah. Kasama niya si Nika, na ngayon ay isa na sa mga pinagkakatiwalaang manager ng kumpanya ni Sarah. Ang makita silang matatag at masaya ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng ligaya na hindi kailanman naibigay ng marangyang mansyon sa Alabang. Isang pamilyar na katok ang umalingaw-ngaw sa pinto. Binuksan ito ni Sarah at bumungad sa kanya si Leo. Gaya ng dati, ang abogado ay may bitbit na mga dokumento, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang maliit na bungkos ng mga bulaklak ng mirasol. "Para sa bagong simula ng seminar mo ngayong araw," nakangiting sabi ni Leo. Inabot niya ang mga bulaklak at ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Sarah ang kanyang kamay. Hinayaan niyang manatili ang init ng palad ni Leo sa kanyang balat. Ang kanilang relasyon ay hindi mabilis. Hindi ito katulad ng mga kwentong engkantada na puno ng matatamis na salita. Ito ay isang mabagal at maingat na pagbuo ng tiwala. Isang pag-ibig na nakabase sa respeto at pagkakaibigan. "Salamat, Leo. Salamat sa lahat," mahinahong tugon ni Sarah. "Walang anuman, Sarah. Karapat dapat kang maging masaya," sagot ni Leo
Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na paghanga. Sabay silang naglakad patungo sa sasakyan. Bago sumakay, huminto sandali si Sarah at tumingin sa asul na langit. Naalala niya ang lahat ng luha na inubos niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mga luhang yon ang nagdililig sa lupa upang sumibol ang isang mas matatag na bersyon ng kanyang sarili. Sa kanyang seminar mamaya, may isang mahalagang mensahe siyang ibabahagi sa mga kababaihang nakakaranas ng dilim. Ang tunay na kayamanan ng isang babae ay hindi matatagpuan sa kanyang bank account o sa pangalan ng lalaking pinakasalan niya. Ang tunay na yaman ay ang kanyang dangal, ang kanyang talino, at ang kanyang kakayahang bumangon kahit ilang beses pa siyang itumba ng tadhana. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pagsasakripisyo ay hindi dapat maging kapalit ng sariling dignidad. Sumakay si Sarah sa sasakyan kasama ang kanyang mga tunay na kakampi. Habang unti-unting lumalayo ang kanilang sasakyan, iniwan ni Sarah ang lahat ng pait ng nakaraan. Sa harap niya ay isang malawak at maliwanag na kalsada at sa unang pagkakataon, alam niya kung saan siya pupunta. Siya ay malaya, siya ay buo, at siya ay tunay ng masaya.